So hello guys, welcome back to my channel, and for today's video, bibigyan ko lang kayo ng process or tutorial kung paano tayo kumuha ng birth certificate online. So ang birth certificate online is malaking tulong po sa atin, especially kung maalam ka naman sa computer at kung meron ka namang internet sa inyo at ayaw mo ng hassle at maghihintay ka na lang na ma-deliver ito sa inyong bahay. So ano-ano yung mga information na kailangan? Siyempre dapat alam mo 'yan lahat. Kung sa sarili mo lang naman yung kukuhanan mo ng birth certificate, dapat alam mo lahat ng information. Mother, father, birthday ng nanay mo, birthday ng tatay mo, birthplace, saan ka pinanganak. So lahat 'yon. And of course, just to make sure lang guys, pwede rin tayo palang magkuha ng birth certificate dito sa ating mga anak. Pagka ibang tao po is hindi na po siya pwede kasi nga po may mga kailangan na tayong details or meron mga documents like authorization na kailangan kapag ibang tao yung kukuhanan. So proceed na tayo kung paano tayo kumuha. So dito po yung nakikita niyo sa ating mismong portal or website is yung PSA Service. So talaga namang mabilis yung ano sa kanila, within 5 days lang is makukuha mo na yung birth certificate mo at madi-deliver na. So punta lang kayo sa Google Chrome ninyo kung gamit niyo yung cellphone or gamit niyo ng laptop or computer. Doon sa pinakaitaas ng Google Chrome ninyo, i-search nyo lang yung portal na yan or yung website na yan na ipa-flash ko dyan sa screen or dyan sa mismong comment section or description box natin. So, ilalagay ko dyan yung mismong link ng PSA Service para ma-access nyo siya. Then, after that, ganito na yung lalabas kung ano yung nakikita nyo sa screen yung portal. So, dito sa pinakaibaba, nakalagay dyan yung birth certificate, marriage certificate, death certificate, SENOMAR, and SENODET. So, lahat po ng yan is makukuha nyo lang and through online. So just to make sure lang tama yung information. Kailangan i-check na natin ngayon yung sa birth certificate kung ano nga ba yung mga fill upan at paano yung step by step. So click nyo lang yung birth certificate, then ganyan yung lalabas. Sabi niya choose delivery or pick up. So kung medyo malayo kayo or liblib kayo na lugar, kung may alam kayong mga branch ng LBC dyan, so ilagay nyo lang dyan sa pick up at LBC branch. Kung alam nyo naman na may nagdi-deliver sa inyo, i-click nyo lang yung door-to-door delivery. Ayan. And viewable online. So, ayan. Pwede rin yan. Kung gusto nyo sa online or government agency, i-copy. So, ayan. No? Electronic endorsement, meron din siya. So, lahat yan, no? So, madali lang kasi kung kailangan nyo ng original na copy, click nyo lang yung door-to-door kung gusto nyo magpa-deliver. Then, click nyo yung request now. Pag-click nyo sa request now, scroll nyo lang ito para maklik nyo yung checkbox na yan. Then dito yung isang checkbox, hindi nyo basta-basta yan maklik. Kailangan i-click nyo muna yung plus sign ng data privacy notice, then scroll nyo pababa hanggang dulo. So pag scroll nyo pababa hanggang dulo, i-click nyo na yung I agree, then next na po tayo. So dito, mayroong question dito, was there any correction or amendment of entries of course proceeding done to the birth certificate you are applying for? So tinatanong niya kung may mga nabago ba or na-correct ba doon sa birth certificate mo na ina-apply. Kung meron, i-click mo yung yes, and kung wala naman, i-click mo lang yung no. You are able to previously get certificate of copy. So nakakuha ka na ba ng copy before sa PSA? Kung yes, i-click mo lang yung yes, at no kung hindi pa. So, yan. So, ako nakakuha na ako ng copy before. Okay, then click po natin yung next. So, dito is requester details. So, kung kayo yung kumukuha at sa sarili nyo naman, i-click nyo na lang yung, ilagay nyo na lang yung details nyo dyan kasi kayo pa rin naman yung requester. So, for example, yan, yung sex natin and civil status, ilagay natin kung married. So, just to make sure lang, no, dito pala sa civil status, kapag kababae ka at clinic mo yung married, yung lalagay mo dyan sa requester, last name is yung last, ngayong kinasal ka na, I mean. So, yan, tapos single kung single lang. Then, fill up ka lang dyan, for example, is De La Cruz 1. And then, dito, yan. For example, is nakapag-fill up ka na, and then dito sa may date of birth, so ayan, lalagay lang natin, and then yung email address po natin. Just to make sure lang po na tama yung mga ini-input natin na information na tumutugma sa mga birth certificate or documents po natin. Dahil kapag may mali po dyan, may possibilities na kapag maglabas po ng results si PSA, negative yung ilalabas niya.
So, kahit na may record ka, may possibilities na negative yung ilalabas niya kasi mali yung mga information na input po natin dyan. Kasi iba po yung lalabas sa system. Kung ano po yung linalabas ng system, yun lang din po ang ilalabas ni PSA. Okay? So, email address, napaka-importante din nito. Bakit po? Kasi kapag mayroon pong notification or kung nasaan na yung documents ninyo, nagno-notify po sila dyan sa email nyo. So, input nyo lang yung tamang email address. So, for example is juandelacruz@gmail.com. So, yung mobile number natin is kailangan tama din po yung mobile number natin dyan kasi dyan po ko-contact yung rider. So, kapag hindi kayo makontak ng rider at hindi alam or hindi malocate yung location nyo, hindi po madideliver, matatag po as unsuccessful delivery yung PSA po ninyo. So, lagay lang natin ng tama. Then, dito sa father's last name, ilagay lang din natin yan. Fill upan lang. Sa mother's maiden last name. So, dito po sa mother's maiden last name, ito po yung pangalan ng mother natin nung pagkadalaga. So, kung dito po sa I am requesting the certificate of my, ilalagay nyo lang po yung lagay nyo yung self ninyo or yung son ninyo kung sa anak po ninyo or mother or father. So, dito lagay lang natin self and then click the next button. So, after po natin maklik yung next button, scroll lang natin pababa yan. And then data privacy agreement, next lang ulit. Then next lang ulit. So sa place of birth, wala na po tayong babaguhin sa country kung sa Pilipinas lang naman tayo pinanganak. Then place of birth province, ilalagay lang po natin yung province, pipili lang tayo. Then sa place of birth city, kung saan yung city ng province. Then click next. So dito sa purpose of request po, kailangan po natin ilagay dyan kung saan siya gagamitin. Kung wala naman dyan sa mga option is ilagay natin yung others and then ilagay natin dito kung ano. So for example, gagamitin siya for marriage. So ilalagay lang natin marriage. For marriage. Ayan. Then next na po natin. So dito po, ititignan niya, ko-confirm nyo lang dyan kung tama yung details. So kapag tama po, confirm lang and then dire-diretso na po yan. Hanggang sa makarating po siya doon sa payment. Doon po sa payment option niya, pwede po kayo magbayad through GCash. Bayaran nyo lang po yun through GCash. And then i-QR code po ninyo or yung reference na ibibigay niya sa email. Punta lang kayo ng GCash, then bills payment, then PSA service. So yun po yung input ninyong reference. Then magkaka-receive po kayo ulit ng notification na katunayan na na-receive na po nila yung payment. And then for processing na po iyon. So for now po, hindi ko po siya mapapakita yung actual sa inyo kung paano yung payment niya kasi po ang ginawa natin is tutorial lang kung paano yung step by step. So hindi po siya pwedeng i-proceed kasi baka mamaya is pupunta or baka mamaya is ma-proceed po siya sa PSA. So mano-notify po yun sa kanila. So hopefully is nakatulong po sa inyo yung ating tutorial ngayon and don't forget to like, follow, and share po sa Facebook page po natin. Available din po yan, Gab Lusong Vlog. I-search nyo lang and i-follow nyo po ako doon. And also sa TikTok account po natin. So yun lang guys. Thank you.